Ay, magandang umaga po. Today is October 30, 2025. Penultimate day para magiging undas na naman tayo. Pero ito, bago ako mag-proceed sa topic ko po, ay habang nag-antay tayo ng aabot ng mga siguro mga 200 na mga live viewers, ay ipapakita ko muna, ay dumating po ang silver plate ko po galing YouTube. Pinadala galing sa Amerika pa ito. So magaling to. Expedited ah. Mhm. Pinadala through UPS. Anyway, ito po yung katibayan na matibay na po tayo sa YouTube. Salamat po. Salamat po. Pero bubuksan ko to. Sa sunod na mga live ko, bubuksan ko ito, i-unbox ko. Ay, anak, Maria Lawrence, Kausing Tugas. Oh, ito, achievement, trophy ko sa YouTube. Salamat po sa inyo, sa mga bashers at saka hindi bashers, mga likers, lahat po sa mga subscribers ko at saka hindi subscribers na nanonood lang. Maraming salamat po sa inyo. At dahil sa inyo ay nakuha ko ito. Galing pa ito Amerika. Actually, sa mga lahat ng vlogger po, this is very precious sa lahat ng vlogger. This is the symbol of achievement. Okay? O, ano yan? Otangers? Shout out na rin. Ang ganda naman. Shout out dyan sa Mindanao State University, sa General Santos City, kung saan ang aking anak, si Maria Laurian Kausing Tugas, ay nag-aral. Scholar po siya dyan sa General Santos City, Mindanao State University. Helen Baguio, good morning po. Present sa classroom. Congrats po, Senior Toto Kausing. Marvin Cervantes, good morning po, Atty. Sayang di po ako nakasama kay Daddy Bird. Dapat sumama ka. Rihas Akulimbat Jaludin. Magandang umaga, Rihas. Salam, insala sa langaw ng mga Muslim, mga Baranausi. Insala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa kay Bernard Magtibay. Tapos sino pa? Okay, magsisimula na siguro tayo mamaya konti. Pero bago yan, magpasakali lang ko na ibang mga ang sasunod na ibablog ko po ay maari bang si Ben Tulfo ang papalit kay Erwin Tulfo? Yan, isusunod ko yan pagtapos nito. So after 10 minutes na matapos ko ito, ay sasalang ulit ako ng bablog ko ay yung kung si Ben Tulfo ba ang papalit kay Erwin Tulfo. Kasi number 13 si Ben Tulfo sa election ng pagka-senador. So, ang number 14, number 13 si Ben Tulfo, number 14 si Bong Revilla. So, yan po ang ano. So, maraming salamat, Beatrice Venezuela. Si Pio Valenzuela, maraming salamat sa congratulations ninyo po. So ulit, isang tingin pa bago magsimula. Ito po ay pinapasalamatan ko sa YouTube, dumating po yung ating silver button. Ito po ay ebidensya na trophy ko sa milestone, sa aking achievement. Hilbert Labrador, okay lang din naman na makulong yan sina Jingo at Jola. Ano tawag mo kayo? Jola? Joby ba? Jola? Joby na lang siguro tawag natin. Jovil. Useless leaders at mga corrupt. Di naman mga yan. Sana lang magiging kakusa sila sa oblo ni Natambaluslos at saldi kupit. Si Pastor Rodi Rabi, good morning. Si Marie Zara Daytona Beach, salamat po sa congratulations niyo. Julia Faa, watching Attorney Dr. Engineer Toto Kasing, good evening, congratulations. Ibang bansa ka pala kasi gabi sa'yo. Silver bullet. Like a silver button. Morning. Doc Toto, sabi, Pastor Rodi Rabi, good morning. Melinis J, maayong morning. Engineer Tirador, Juline Victorino,
Wag po kayo magbago. Opo, wag ka po magbago, sir. Hindi pa ako magbabago. Rodi Rabi, ah, sino pa? Si Ben Reclamador, Robin Lantin. Ang sarap na pagkakulang nila Nobel, pagkakulong. Tapos Helen Baguio, looking forward po to 1 million followers. Rudy Rabi, salamat po sa inyo lahat. Magsimula na tayo. At 133 na tayo. 136, 140 na tayo na mga nanonood. One Republic, Notion, maganda-ganda yan. Remnant, Disciple. Tapos si Charlie Whiskey, good morning. Bakit sila makukulong? Yun, sa pagnanakaw. Okay. Much more power. Okay? Simulan na natin ang kalsada papunta sa kulungan para kay Jingo Estrada tsaka Joel Villanueva. Okay. Ito mga kakampi to ni Sara Duterte pero tinitira ko. Kaya just make it the statement clear that I am not sasabihin mo na kumakampi ako kay Digong nang dahil si Digong hindi, kumakampi ako sa kanya dahil sa batas sa ikakampi niya. Ganun lang kasimple. Ipinaglalaban ko kumbaga ang batas. At hindi naman pag-usapan natin, ipinaglalaban ko lang ang batas ng sistema ng kasuhan sa Pilipinas. Okay? Yung magnanakaw ng mangga, mga nakakulong. Okay? Doon sa Pangasinan may nagnakaw ng mangga. Hindi ko alam. Nakalaya na siguro yun. So ito naman, pag-usapan din. Here comes Joel Villanueva from the right corner. From the blue corner, Jingoy Estrada. Paramihan ng puntos sa nakawan. Keep growing. Salamat mi Emil NSJ. So si Teacher Official, congrats sa YouTube play button niyo po. Salamat po. Ito na kayo na i-umpisa na muna natin sa dali. Sorry. Ay, sorry. Ay. Ito yung mukha. Ang mukha ng sandali. Ang mukha ng mga sikat sa ngayon. Sana sikat sa kagandahan, lalaki. Puro mga gwapo naman ito sa mukha. Pero sa puso ba, gwapo? Yan ang tanong. Hiwalay yun. Ibang usapin yan. Kaya dapat sana tayo mga Pilipino raw na may ugaling magnanakaw ay dapat baguhin natin ang style natin. Maging mayaman po tayo sa sarili natin sa sarili nating kayod, hindi sa kayod sa magnanakaw sa pera ng gobyerno. Na dahil nagkakataon na meron kayong kapangyarihan magdesisyon na kikita sa mga proyekto sa gobyerno, ginawa pa ninyo. Dapat hindi nyo po ginawa yan. So ngayon, nais ko lang din idiin na yung ganitong sistema ay hindi na sila guilty, marami pang iba. Marami pang iba. In fact, tip of the iceberg lang ito. Nagkataon lamang po na mayroong ebidensya laban sa kanila. Alam mo naman yung ombudsman natin, tsaka korte natin, kapag walang dokumento, hindi nako-convict. To tell you honestly, dapat convicted si Jinggoy nung una pa, si Enrile, si Bong Revilla. Ang problema lang, hindi sila na-convict kasi kulang daw ebidensya. Yun ang pinaka matindi sa ating sistema. Hindi na kasi ginagamit ng mga korte natin, pati na yung Sandigan Bayan, ang tinatawag na katalinuhan patungkol sa ebidensya na ginamit po ni Haring Solomon noong araw. Ito'y kakahiya para kay Joel Villanueva sapagkat siya po ay tinaguri ang anak ng GIL or Joel is Lord. Jesus is Lord. Kakahiya, di ba? Yan ang problema natin. So, kung ganon, anong gagawin natin na pamantayan? Alam mo, ang hirap na ngayon kung anong sasabihin, anong totoo, anong hindi totoo. Kasi napansin natin, ang mga official ng bayan natin, kahit huling-huli na nakahubad ang brief, ay
ano pa rin, magdi-deny pa rin. Yan po ang problema sa ating bayan. So, ngayon, kung ganon, anong gagawin natin? Magbago ng sistema. Para magbago ng sistema, matinding revolusyon ang kailangan natin. Revolusyon ng pagbabago, hindi naman patayan. Ibig sabihin, magagawa ang revolusyon sa kung ipapakulong ang lahat. Kahit kunting ebidensya lang, pwede mo nang ipakulong. Kagaya nito kay Jinggoy, may ebidensya man o wala, siyempre, ang proseso sa ating batas ay habang tumutuloy ang kaso, ay ikukulong ka muna. Yan po ang nangyari dito. So, may gumagawa lang ako ng aking thumbnail. Okay. Okay Nadali lang. Okay. Jinggoy at Joel. Paano ang gagawin ko? Nasanay na sa kulungan. Si Jinggoy yan So, ito dahil lang. Parami-rami pa tayo. Sana'y hindi tayo magkalayo. Magkatabi sila ni Joel. Sana'y maririnig mo. Ito ito. Basta ba, mga Tangers, kumusta ka na? Hilbert Labrador. Tagal na nga silang mababatas. Pareho pa sila matagal. Si Joel Villanueva po ay, tawag nito? Pangalawang term niya ngayon. Kaya, kung kailan pa sila tumanda, ay nasa sadlak sila sa tinatawag na akusasyon ng pagnanakaw. Hindi ko naman sinasabi na nagnakaw sila. Magkataon lang na may mga ebidensya tayo nakikita. At kung may ebidensya tayo nakikita, yan po ang ating pag-usapan. So, yan po silang dalawa. Ginawa ko lang para dito sa ating vlog. So, magbabati muna ako. Sa hindi pa nabati, si Manny A. Cantillano. Good morning. Tangers, erase din natin mga Duterte at mga DDS para bumalik sa normal. Hindi lang po Duterte, ay bigger pardon Tangers. Mas maraming kawatan sa BBM, wag hindi lang sa DDS. Kaya against talaga ako Pag sinabi nyo kasi DDS, kasama kaming mga Bisaya 'Di ba? Parang merong tunog diskriminasyon So Pixie, Toto, makiki-Joel is Lord ka na rin ba? Ay nako. Pixie, wala ka talagang kwentang tao. Pero buti lang nanonood sa akin. Balang araw matututo ka rin kung ano talagang tama. One Republic Notion, di ko kayang limutin ang mga utang natin. si Gilbert Labrador, no? Tagal na. Dapat tagal na po sila na mababatas sa dalawang ito. Benric Labrador, kailangan ng one strike policy, strike one out na. Hindi naman na binubuto kasi Binubuto pa rin. Kaya isisi natin sa mga botante. Jibin, katoto, absoluto na ba si Atayde? Ayan, ang balikan natin. Buti, ni-remind mo ako. Charlie Whiskey, engineer, mahirap makonvict over chismis. Kaya nga, ang problema ito, itatackle po natin, Charlie Whiskey, ngayon, ang talagang proseso. Denby Ilasyon, sure na pala siya. Sir Tot, sure na ako dito. Base sa aking kaalaman. Kay One Republic Notion, maraming salamat po sa iyong palipad. Benric Labrador, magbabago ng administrasyon, magbabago din ang desisyon. Roxy L, kapag nagalit ka po, maalala ko si Madam Miriam Defensor Santiago, congratulations po sa inyong silver button. Salamat po. So, Anonsi, siya na po ang patunay at ebidensya na budol scam ang gobyerno ng Pilipinas.
So, One Republic Notion, ang ganda ng boses mo. Ay, ganun ba? Silver Bullet. So, mas nauna pa sila makukulong doon sa mga, yes, mas nauna pa. Kasi pinoprotektahan si Saldico tsaka si Romualdez. Ito kasi nagkataon na mga kakampi ni Duterte, kaya inuuna sila. Charlie Whiskey, ano link nila sa flood control? Ito, pakinggan mo, makinig ka po kung anong link nila. Rudy Rabi, tama lang, ikulong si Jingo at Joel, basta't magnanakaw, kulong. Okay, ito na tayo. Sino pang ibang? Carl Roy, Long Beach, Arwin Flores. Sa North Vancouver pala sila. Jomel Bautista. So, tapos si Juan Republic Notion, Bisaya here. Welcome lahat ng mga Bisaya. Ay parito yung mga Pilipino lahat. Pasensya na, minum ako ng tubig ha. Iniwasan ko na yung yung zero. So ito ngayon, bakit ang tanong, bakit ko nasasabi na makukulong sila? Ang sagot mo, A.B. Long Beach, ay sapagkat po, kabisado ko po yung sistema ng katarungan sa Pilipinas. At ako'y trial lawyer mula noong 2006 hanggat nung na-disbar ako ng 2023, no? That I received the decision January 31, 2023. At yun ang kinamatay ng aking nanay. Dahil nung nalaman niya na disbar ako. Kaya ako tinitira ni Erwin Tulfo. Wala pa, ulit-ulit nang ginagawa ng disbarred lawyer na Bertini Causing. Tinitira ako ni Erwin Tulfo. But it doesn't matter. What matters most is the evidence. Okay? Otanges, no attorney, Didi is not represent our kababayan from Visayas and Mindanao. Didi is a representative of fanatic cult. Hindi naman. Wag mong tawagin fanatic cult, DDS, kasi mga butante rin sila. At saka wala rin karapatan lahat nakakamping magsabi taong bayan sila. Yun ang napansin ko sa Akbayan, mga grupo nila ni Risa. Pag sinabi taong bayan, sila lang. Hindi na kasama mga butante po yan. Ako, tawagin nyo kung DDS marami dahil nagdepensa ako kay Digong pagdating sa batas. Kung ano ang batas, kasi siyempre ilang beses ko rin tinira si Digong sa pamamatay ng tao. Yes, parusahan natin siya pagka guilty siya. Tingin ko naman guilty. Pero dito sa bansa natin siya itatrial kasi wala nang jurisdiction ng ICC. Yan lang po masasabi ko. Dito muna natin kay Jinggoy at Villanueva, kay Joel Villanueva. Ang mga ito ay kilalang mga Sara kakampi. Okay? So, ngayon, nag-umpisa po ito sa rekomendasyon ng independent confidential investigators. ICI na yan, binuo na yan para i-absuelto si BBM eh. Yan ang problema ko eh. Ngayon, kita nyo naman, hindi na pinapabayaan ni sa Saldico. Pinapabayaan na rin si Romualdez. The only way para maituturo ng ebidensya si Saldico at si Romualdez at si BBM ay kung mailabas itong dalawang ito. But the problem is, hanggang Jinggoy lamang ang kaya nila. Hanggang Joel Villanueva lamang ang kaya nila. Yan lamang po ang nangyayari sa kayon. Kaya ito sila, si Jinggoy at si Joel, basahin natin ang balita. The Independent Commission for Infrastructure has recommended the filing of criminal and administrative charges against several former and incumbent government officials, including Senators Joel Villanueva and Jingo Estrada, over alleged anomalies in flood controls. Hindi ko na pabasay. Siguro, ICI Chairperson Andres Reyes announced the Commission's new set of recommended charges. Yun, si dating Justice Reyes ay aking professor po sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Siya pong professor ko sa criminal procedure. Kaya kilala niya ako. Kasi binigyan niya ko ng grado na 1.5 eh. Yabang ko, no? Anyway, ang pag-usapan natin dito, sabi ko nga, sigurado ko na makulong ito. Halos itataya ko nitong buhay ko nito na sasabihin ko makukulong sila. Tapos, para may fair naman tayo sa kanila Jinggoy at ni Joel, ay titingnan naman natin itong balita na kung saan ay tinanggi nila yung akusasyon laban sa kanila. Basahin natin ang pagtanggi nila para naman magiging patas naman tayo sa labanan. Total, ang sa akin lang naman, ibenesihan ko lang kulong sapagkat hindi pa naman ibig sabihin guilty pero nakukulong na. Yan ang sistema kasi ng batas natin. So ito naman,
O updated October 29, 2025, 9:25. So kahapon, 9:25 p.m., kagabi pala. Senators Joel Villanueva continued to deny on Wednesday any involvement in the flood control scandal, saying that the records of the Senate and testimony submitted. Mahirap sa'yo, Joel. Magsalita ka, walang suporta ng ebidensya eh. So in a text message to reporters, Villanueva said he has yet to receive a copy of the Independent Commission for Infrastructure. Yun, ito ng mga gawain ng halatang guilty. This after the ICC recommended the filing of criminal and administrative charges against him and his fellow lawmaker, Senator Jigo Estrada, and resigned Ako Bicol Party List, Representative Elizalde Co, and other individuals connected to suspected ghost control projects. My lawyers will study the basis in May of my inclusion in the ICI referral. Yan, lahat kayo pag ginasuhan, kami mga abogado ang inyong kakaisina ko, ang ginagamit na pinangangalandakan ninyo. Sabi niya, nevertheless, records of the Senate will show that I have been against flood control. You are against, but it does not mean to say that if you are saying that you are against flood control, it does not mean to say that you are not doing what you are against at. Di ba? Marami po sa mga tinatag na mga nagdedepensa ng mga taong publiko o may pwesto ay sinasabi nila, hindi ako guilty dyan, hindi ako guilty, walang ebidensya, pero mayroong ebidensya with due respect to you, Mr. Joel Villanueva. May ebidensya po, pero ang ebidensya na ito, sa panimulang tingin lamang po. Nais ko lang iklaro sa aking mga tagapakinig na nagiging masusi na nakikinig sa akin para hindi kayo maligaw. Ang unang proseso po sa ating batas ay magsasampa muna ng reklamo. At kung may ebidensya ang reklamo, maaring tumingin yan, magdidiretso. Ang tatanong lang naman ng investigasyon ng DOJ at ng ombudsman ay, posible ba na sasabihin ikaw guilty? Yan lamang po ang tanong na isasagot natin. Depende sa ebidensya. May ebidensya ba na pwedeng sabihin na si Joel at si Jinggoy ay malamang na guilty sa pagnanakaw sa flood control project? Yan po ang ating pinag-usapan dito. Hindi po ibig sabihin na nakulong ka na, ay guilty ka na. Pero yung sistema sa ating katarungan sa Pilipinas na nagsasabi, ang sistema natin kulang pa yan ha. Kaya gusto kong bumuo, magtatakbong presidente. Kung may kakayanan, gaya lang anak pobreng irindahaw lang tayo, hindi tayo maging presidente. Wala tayong pangkampanya. Pero kung maging presidente ako na nilagay ako ng Diyos, nako, una kong gagawin po, paayusin natin, patibayin natin ang lahat na magdedesisyon sa bawat kaso ay mga tao na napinili through raffle. At interviewin kung may kakayahan at sila na magdesisyon kagaya sa American jury system. At sa American jury system ay meron pang mga piskal. Ang ombudsman nila yung grand jury. Yun ang kumaso, yung grand jury ang kumasok kay Kibuloy. Kaya hindi mo sila masasabi na bias yan. Ang bias ombudsman, bias pa yan. Kasi politiko siya eh. Ang lahat ng kalaban ni Sara, ni BBM, bibirahin niya. O nagkataon na ngayon ito si Jinggoy at si Joel, kalaban ni BBM kasi kumakampi kay Sara. Bibirahin niya. Yan po ang katotohanan. Pero wala tayong magagawa. Kahit kakampi man ni Sara o hindi, kailangan, kung may ebidensya, kakasuhan. Gayon, kumaso na. Nag-anunsyo na nagkakaso. Kung ngayon, kung kinaso, ano mga hinangan, ito yung ebidensya na kinaso na. Ipakita natin siguro, no? Pero itong ebidensya po, ipapakita ko sa inyo ngayon, ito po yung ebidensya na magpapatunay na mayroong probable cause. Ano ibig sabihin probable cause? Na malamang sa malamang ay guilty si Jinggoy tsaka si Joel. Ito, unahan na natin siguro dito kasi mahaba pa yan. Ito, dito lang sa... Hiramin ko lang muna yung reel ninyo. Reel ng Rappler. Sana hindi kayo magalit sa akin ha. Okay, ito. I-share natin yung reel ng Rappler kasi pag ang gagamitin ko yung mismo yung sa hearing, ang haba. So, saan tayo? Dito tayo sa reel. Ano ba yung reel nila? Okay.
Ito. O, pakinggan ninyo. Former Department of Public Works and Highways Bulacan Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez tags Senator Joel Villanueva and Jinggoy Estrada in allegedly anomalous flood control projects. Hernandez makes this claim Tuesday, September 9 before the House of Representatives' Infrastructure Committee. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Ayan. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Si Jinggoy. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Hernandez alleges Estrada channeled 355 million pesos worth of projects to Hagonoy and Malolos in 2025 with a 30% SOP or kickback. He adds, in 2023, Villanueva released 600 million pesos worth of projects in Balagtas, Bulacan, also with a 30% cut. In the same hearing, Hernandez and his assistant JP Mendoza showed photos and screenshots of conversations supposedly proving Villanueva's and Estrada's involvement in the Public Works kickback scandal. There were alleged SMS and Viber conversations between Villanueva and Alcantara. There were also photos where Estrada and Alcantara posed together in public events. And there were piles of cash supposedly for delivery to politicians. Meantime, Estrada and Villanueva deny Hernandez's claims. I am confident that I have not committed any illegal act. If Mr. Hernandez truly stands by his allegations, I challenge him right now Ayan, to take a lie detector test with me. Uulitin ko at parang sirang plaka na po ako, Mr. President. Wala po ako kailanman naging flood control project. Tayo po ay more than willing mag-undergo at sumali sa anumang investigasyon sapagkat wala po tayong tinatago. Hernandez also says former district engineer Henry Alcantara acted as the chief implementer who directly coordinated with politicians. Alcantara supposedly took a 3% commission for himself and instructed engineers to tell contractors that an additional 2% finder's fee was needed if they wanted to secure more projects. But Alcantara denies Hernandez's allegations, saying he did not personally deliver funds to politicians. Ayan at least fair tayo. Pinakita natin ang depensa nila. Ganun lang kasimple. So, everything else, we want to be fair to all. Ang sitwasyon po sa ngayon ay may akusasyon. Ngayon, ang sistema ng katarungan po natin, kung mabigat po ang ebidensya ng akusasyon, ang mangyari niyan, magdidesisyon ang ombudsman na pagkakaalam ko ang ombudsman ay tinalaga nila yung DOJ na sila magdesisyon at parang desisyon na rin ng ombudsman at kung may probable cause, magre-recommenda yan na sasampahan ng kaso sa Sandigan Bayan. Ngayon, ladies and gentlemen, ito lang po ang aking maibibigay sa inyong kaliwanagan. Kailan ba masasabi na mayroong probable cause? Ang pagbabasihan mo po na may probable cause ay kung ibabase mo, una, magtatanong ko, ano ba mga ebidensya na pinresenta kay Jinggoy at laban kay Joel Villanueva? Ito po. Ganito po yun. Ang ebidensya nilatag laban sa kanila ay salita ni District Engineer. Actually, si Bryce Hernandez, Assistant Deputy District Engineer. Mapatunayan na sila po ay totoo sinasabi nila sa unang tingin kasi po ay umaamin sila at inaamin nila yung mga pera na tanggap nila. Pero hanggang doon lang ang tingin na batas diyan. Malamang na totoo sinasabi mo nang umaakusa ka laban kay Joel Villanueva at Jinggoy Estrada sapagkat po ay inamin mo na kasama ka rin. Kita mo yung yung investigasyon ng Senado, lami-lamesa ng mga pera, inamin niya yun sila. Pati si Henry Alcantara bumaliktad na rin at diniin na rin si Jinggoy at saka si Joel Villanueva. Pati si Yusek Robert Bernardo bumaliktad na rin diniin. So, ibig sabihin, itong mga ebidensya laban sa kanila, ayaw ko sana sabihin kasi medyo gusto ko na andyan sila ni Joel at hindi sila makasama kasi kalaban sila ni Bongbong.
So pangit titingnan na yung kalaban ni Bongbong lamang ang makakasuhan. But then, nakita naman natin sa dalawang mata natin nang nanonood tayo ng Senate hearing. At tahasang sinabi, inulit-ulit pa. At nakita naman natin ang ebidensya na nilatag labi-lamis ang pera. At sinabi pa ni Henry Alcantara na binigay niya, dineliver niya sa bahay ni Joel Villanueva ang 150 million. At ibinigay niya sa tauhan ni Villanueva na ang pangalan ay Peng. So hanggang doon lang ang ebidensya ha. Kay Jinggoy naman, wala pang testimonya na binigay direkta kay Jinggoy. So, pero ang problema ay napatunayan na yung flood control na natutukoy para sa pagbigay kay Joel Villanueva at saka para kay Jinggoy Estrada na 330 million, ang kay Joel Villanueva ay umabot na 600 million, ay unprogrammed funds. Pag sinabi unprogrammed funds po, ay ito yung binuo ng mga pondo na para sa 2025 na budget na hindi nabigyan ng pera para i-implementar ang project. Kaya nga tinatag ang program kasi walang pera na natutukoy doon. Pero may magic po si Marcos, si BBM po lahat ang utak nito. Si Romualdez, si Saldico. Pero may magic sila, kailangan nila, pati yung mga senador na kalaban nila, kailangan kakampi po nila para walang, ang inisip na walang kakaso laban sa kanila. So kumbaga, nagiging na sila, conspiracy na sila. So because of that, walang pondo, yung pondo para kay Jinggoy na hinihingi niya, na in-insert niya, at pondo ni Joel Villanueva na i-insert niya ay saan program pa nanggaling, siyempre may kumausap kay Bongbong Marcos kasi si Bongbong Marcos lamang po ang paraan na pwedeng mailabas ang pondo para ipatupad ang unprogrammed na mga proyekto. O, sa unprogrammed na proyekto ni Jinggoy at saka ni Joel, nagkaroon ng pondo. At tanging si Bongbong lamang makapagbigay niyan. At dahil binigyan ni Bongbong ng pera, convicted din, dapat kasama si Bongbong Marcos sa ikakaso na laban kay Jinggoy at saka kay Joel. Ganun po yun. Ngayon, sa ngayon, ang ebidensya natin hanggang dyan lang, pero wala pa tayong ebidensya para magsasabi na talagang in good faith or in bad faith. Or alam ba ni BBM na pinirmahan niya ang budget, ang pagpadalpalabas ng pera? Yan na lang ang tanong dyan. Pero sa ngayon, tatakbo pa naman yung trial. Pag nakulong na sila ni Joel tsaka kasi naniniwala ako mataas ang uri ng ebidensya na sinasabi nila ni Bryce Hernandez, ni Henry Alcantara, at saka ni Roberto Bernardo, ay magkaroon ng probable cause na may kasalanan nga si Joel at saka si Jinggoy. Pero hanggang doon lang yan. Hanggang ikukulong lamang dahil may nakakitaan na posible na kayo ay nagnakaw. Ano ba ang kasong isasampa sa flood control? Ladies and gentlemen, mukhang kulang pang ebidensya nila patungkol sa kung itutukoy kung ano ang proyekto na specific na detalyado na pwede mong iugnay kay Joel at iugnay kay Jinggoy Estrada. Pero malamang yan yung hagunoy kay Bong Estrada, kay Jinggoy Estrada. Kasi nga tinatanong niya ito si Wawaw Builders, yung umiiyak-iyakin na si Mark, ano ba yan, pangalan? Iyakin siya, yung tinatanong ni Jinggoy, specific project yung hagunoy. Ibig sabihin na may hinuha ko lang yan na iyon yung ghost flood control project ni Jinggoy. Si Wawa Builders ang kasangkapan. Okay? So, ganun po, pasensya na po, mga kakampi nila ni Joel, mga Joel is Lord, Jesus is Lord, sorry. Tsaka ni Jinggoy, aminin na natin po na mayroong ebidensya ganun, hindi po natin maisantabi na talagang mayroong ebidensya na ganun. So, magmamatter na lang yan kasi most likely than not, makakasuhan po sila. Kasi sufficient po yan para kakasuhan sila ng tinatawag bribery lang muna ang kaso. Hindi pa natin may papasok kung
may malversation talaga. Bribery lang muna kasi mapatunayan na natin na nagbigay kay Joel ay nagbigay. Mapatunayan ang problema, mas makalusot si Jinggoy kasi walang tumistigo na nagbigay ng pera para kay Jinggoy. Ang sabi nga ni Attorney Mike Operario na siya ay dating abogado na kasama ni Raul Roco, ang advice lagi sa kanila ni former senator na mayapa na Raul Roco, na isa rin sa magaling na senador, follow where the money is. So, pag sinundan mo pera, ang pera ay hanggang doon sa ibinigay ni Henry Alcantara kay Peng na tauhan ni Joel Villanueva. Ngayon, ang tanong, nang dahil lang ba binigay kay Peng, pwede mo na bang sabihin kay Joel Villanueva binigay yon? Ang sagot, opo. Kasi hindi naman magbibigay si Alcantara kay Peng kung hindi niya alam, hindi siya sigurado na mapapunta kay Joel Villanueva. Kaya, pwedeng sabihin, posible na kulong si Joel Villanueva sa sala na bribery. Kasi ang binigay, 150 million. At dahil daw yun sa 600 million na budget. Wala tayong magagawa. Pero magdidepensa na lang sila kung gusto nila. Kasi, talagang nagrarally pa si Joel Villanueva sa Jesus is Lord 47th anniversary sa Luneta, na talagang imbento lang daw yun kasi ang katwiran niya sa simula pa lang laban na siya sa flood control. Ang masabi ko lang po dyan, Mr. Joel Villanueva, una, ang tanong ko sa iyo, para sabihin ko sa iyo na may kalalagyan ka, pasensya na. Kung nanalo ka sa pagkasenador, ibig sabihin, marami kang pera na ginamit sa pagkampanya mo. Tanong, kasunod, saan ka kumukuha ng pangkampanya mo? Tanong kasunod, pinasuhan ka nga noon sa panahon kay Janet Apolis pero nagkamali lang at binasura ni Samuel Martires yung unang desisyon ni Conchita Carpio Morales na guilty ka. Naniwala naman ako na hindi sa'yo yun kasi hindi mo perma at pinalagay ng pangalan mo at Buhay Party List ang nakalagay, hindi Sibak Party List. Pero, ang tanong na ng bayan, sinabi mo, test daman ka pa. Ang alam ko, marami ring kaso laban sa iyo patungkol sa naging TESDA director ka. So, you got to explain where did you get the money na kinampanya mo para malilinis ang iyong pangalan. That's the suggestion, Joel. Next is, you have to clear it out na sino si Angela Corporal sa buhay mo. Na maraming ebidensya na lumalabas na ka-date mo. Itong magandang chika babe na Binibining Bulacan. Ang ganda kaya niya. Ang rangko niya, corporal. Corporal ang apelido eh. Hindi naman colonel. Kasi mayroong ibang tao apelido coronel o colonel. So, yan po. Patungkol naman kay Jinggoy, in fairness to you, Jinggoy, matibay pong sinabi na ikaw, may ebidensya po na kayo nagpasok, si Joel at saka ikaw nagpasok ng unprogrammed funds. Kasunod na ebidensya, idudugtong dyan, yung sinabi ni Bryce Hernandez at saka sinabi ni Alcantara at sinabi rin ni Roberto Bernardo na talagang nilaanan ka ng pundo para sa iyo. Those are evidence too hard to defeat. Ano ang masabi nyo? Pagtatanggi lamang ang inyong ebidensya. Wala na po. Kaya lang, naka-benefit din kayo sa tinatawag na the presumption of innocence ay nandyan sa iyo. Kung sino ang umaakusa ay may obligasyon na magpapatibay o magpapatunay na malamang totoo yung akusasyon laban sa inyo. Sa ngayon, na nakikita natin, napakaganda, ayaw ko ng ICI. Mas gusto ko yung Senado. Ang lahat po na ginamit ng ICI na ebidensya laban kay Joel at saka kay Jinggoy ay nanggaling lahat sa Senate hearing. Kaya, mas gusto ko ngayon bumalik, kahit sino pa mga mangungulod dyan, kahit si Lacson, okay lang. Mas maganda sana si Marcolita kasi abogado magaling magsalansan. Pero nevertheless, yung testimonya, tsaka sa Infracom Committee ng House, doon nakuha yun din ang ebidensya na nagbanggit si Bryce Hernandez, kung sino si Jinggoy, kung sino si Joel Villanueva. So, yan po ang aking masasabi kung bakit po sila masasabi mo sa pangkasalukuyan, pwede mo na sabihin makukulong sila because of that. Pero, but then, it's another thing.
may abogado din sila ni Jinggoy, may abogado din sila ni Joel Villanueva. At iko-contest nila yan na hindi ang gagamitin lang ebidensya, maghanap sila ng ebidensya para patunayan na hindi totoo sinasabi ni Bryce Hernandez, Henry Alcantara, at saka ni Roberto Bernardo. Yung tatlong yan, ebidensya laban kay Jinggoy at saka kay Joel. So, yan lang ang advice ko sa kanila. Maghanap sila, yung abogado niya, maghanap sila ng pangkontra sa statements niya at hindi sila makakasuhan. But then, as it stands now, kung wala kang ebidensyang iba, I'm sorry to say, kahit na kaibigan ko kayo, you have to suffer in jail kahit na habang tumatakbo ang kaso. Yan lamang po ang aking masabi. Okay? O yan ha, siguro naman ay mga tumatawag sa akin, DDS. Isa na may katibayan nito na hindi po ako DDS, kundi ako po'y makatotohanan at makabatas. Pinaglalaban ko lamang batas. Ako, masakit din sa loob ng aking mga subscribers na kakampi ni Jinggoy at kakampi ni Joel Villanueva. But then, wala akong magagawa. Who am I to say otherwise? That will be false news, fake news sa akin kung sabihin ko na walang, opinion ko lang ito ha. Pero maaring, pagdating ng investigasyon, maaring may ebidensya pa sila may pakita. Yun ang asa natin. Ang problema natin, hanggang dito lamang ang aking comment, sapagkat hindi natin nakikita kung paano pinatakbo ang investigasyon, kung paano pinatakbo ng ICI na yan. Punyeta, sabing magpupunyeta lang ako. Bakit mo buim? Bakit ginawa mo yan na nakatago? Hindi naka-livestream yan. Ang ginagawa. Ano ba ginagawa ng independent? Independent ba? Nilagay nyo pa na salitang independent. Independent Committee for Infrastructure. Ang katotohanan, independent confidential investigators. Ganun lamang po ang inyong ginagawa dyan. So, you cannot blame the people like Cassandra Daisy na magduda sa inyong mga ebidensya. Sa akin lang ngayon, because of the fact na mayroong hearing nangyari sa Blue Ribbon Committee at saka Infracom Committee, kahit ayaw ko yan, na doon nakuha ang mga ebidensya laban kay Joel, laban kay Jinggoy Estrada. Hanggang dyan na muna at I'm only fair enough para magano. So nasa kanila, ko-contest nila kung mayroon silang ebidensya at kung ayaw halimbawa, step by step tayo. Kinasuhan sa ombudsman kasi ang ginawa sa ombudsman, ipapasagutin ngayon si Jinggoy tsaka si Joel. Magbigay naman sila ng pagkataon sumagot. Depende, hindi natin alam kung paano nila sasagutin. Pero malamang ang sagot nila ay hindi maghanap tayo ng ebidensya na pangkontra sa sinabi ng tatlong engineers. So ngayon kung hindi sila makakakita, kasi sa tingin ko sa ngayon prima facie evidence na yung sinasabi ng tatlong engineers. At these are sufficient to convict Jinggoy and Joel kung wala silang pangkontra na ebidensya. I'm just hoping na magkaroon sila ng ebidensya panlaban dito. Okay? So at least, yan na, ini-educate ko kayo kung paano tumatakbo ang kaso with respect only to Joel and Jinggoy. That's all po. Maraming salamat po. Ay, sino pang iba hindi natin natawag? Denby Ilacion, natawag ko na pala si Charlie Whiskey, no? Si Gibeon, Ben Reclamador, kailangan ng one strike policy, Gilbert Labrador, tapos Otangers, Manny Contillano, John Juan Republic Nation. Di ko kayang limutin ang mga utang natin. Pixie, Toto, nakiki-Joel is Lord ka na. Ren, mga DDS senador yan. Hindi po tayo nag-DDS, Pixie. Ulitin ko lang sa iyo. Makikakatotohanan ako, makibatas po ako. Pasensya ka na. Valerie Serna, Charlie Whiskey, ano evidence against sa kanila? Yan, binanggit ko na po, Charlie. One Republic Nation, Remnant Disciple, Bisaya here, Jomel Bautista, tapos Arwin Flores, hello po from North Vancouver. Keep safe. Salamat po, Arwin. AV Long Beach, nauna pa sila kaysa mga congressmen. O nga, yun ang problema eh. Yan makita mo yung pag-unfair nila. But inuna, si Saldi dapat kinasuhan na rin na una pa sa lahat yan. Pati si BBM at saka pa-explain nyo si BBM at pa-explain mo rin si Romualdez. Hindi magkakaroon ng pundo yung proyekto
yung unprogrammed funds nila ni Joel at saka ni Jinggoy kung walang pagpayag si BBM. Grabe kayo. Carl Roy Bukal. Ay, kalbo naman talaga ako. Okay lang yun. Cassandra Daisy, focus tayo sa mga maleta na cold cash. Yun, ipopokus natin doon kay Bekwan, kay Romualdez. Ibilong Beach, how about mga pera binayad para sa impeachment? Iba pa yun, ha? Tangers, no attorney, DDS not represent our kababayan from Visayas and Mindanao. DDS are represented by a fanatic cult of Digongyo. Hindi, huwag ka nang mas magandang huwag nyo na tawagin kasi fanatic cult. Nanggagalaiti ako pag sinabi nyo fanatic. Hindi po fanatiko mga yan. Magtatanong kayo bakit gustuhan nila si Duterte. Yun ang hanapan nyo ng sagot. Bakit? Ang inyo na lang pinakamadaling sagot, wala kayong makikitang argumento kundi tawagin nyo sa didilis, didisit. Tapos, karamihan pa sa kanila, mga Bisaya, siyempre, na-hurt din ako. Chrissy Brooks, although dugo ko, galing Pangasinan, pero siyempre, doon ako lumaki. Baka magprotesta ang JL dahil kay Villanueva. Pixie Toto, yari ka sa mga didi sa yusin mo, caption mo. Bakit? Okay lang. Sige, palitan ko. Gawin ko lang Joel is Lord. Joel na lang siguro. Announce impeachment po ni BP Sara may bayaran perma, conditional fund transfer. Yun, tama po yan. Tama po yan na ginamit ng pera para sa pag-impeach kay Sara. Cassandra Daisy, si Sandro Marcos ay ayaw imbestigahan. Unahin ibalik natin to mga flood control ni BBM Jr. Juan Republic Notion, pwede pa bang ma-reverse ang pagka-disbarred mo? Curious lang, ay pwede pa po ma-reverse. Gagawa ko ng paraan. Richie Jan Azucena, noon pa Mr. Kausing inimbestigahan si Duterte noong mayor pa siya sa Davao at kasapi na tayo ng ICC. Noong kasapi pa, pero sa ngayon hindi na tayo kasapi. Rat League na may ideal sana kung ikaw ang ombudsman, swift delivery of justice kasi matalino ko. Salamat po, Rat League na. Eddie Calalo, dapat lang makulong ang lahat na magnanakaw. Yan, maka-BBM o maka-Duterte, basta magnanakaw, dapat ikulong po. Cassandra Daisy, target ni Marcos Jr. ay si BP Sara. Tama po yan. Totoo po yan. Gusto nila tirahin. Kaya inuuna nila yung kakampi ni Sara ng mga senador. Van Freddy, Sir Toto, politika lang po ang lahat ng mga yan. Preparasyon lang yan para sa 2028. Sa 2026 na impeachment complaint. Tama po kayo dyan. Juan Republic Notion, yes, probable cause. Pwede nang ka maging ombudsman attorney. Cassandra Daisy, lalong mananalo si BP Sara kasi ginigipit ni Marcos Jr. Joel Castronevo, shout out, Doc Toto, watching from Australia. Tapos, J. Marmons, good morning, Engineer Toto, from Coronadal. Oy, maayong aga sa akon mga kasimanwa dira sa Coronadal. Labi na gid sa mga kay Mayor Uhina, labi na kay Vice Mayor Bing Pabe, Arakel. Sa mga konsyalis naton, bayong aga sa inyong tanan. Chrissy Brooks, Dr. Toto, BP Sara could be the president. Does she have the power to pardon? Yes, meron po silang power basta presidente ka. Armando Cabrera, kung ikaw naging abogado ni Boy Dila at Jinggoy, sure, ago dismiss kaso nila. Now, magsisisi sila na kinuha na na hindi ka kinuha, Attorney Toto Birador. Hindi naman ako pwede mag-abogado kasi disbarred nga ako. Helen Kibuloy, waiting for Villanueva. Cassandra Daisy, wala pong proof na matibay. Still hearsay. Sa ngayon po, ang hindi naman po ibig sabihin, Cassandra, na kung kinasuhan sila ay guilty na, hindi po. Ben Reclamador, mas lalong lumakas ang loob magnakaw kasi nakalusot sila sa PDAP scam. Cassandra, wala pang solid evidence. Titingnan na lang natin, pero sa unang tingin ko, napakalakas. Hindi naman solid, pero malakas. Andrea Gueco, watching from Singapore. Leah Baldoza, 0909. Sir, hindi po totoo yung naturingan lang po si Bryce kasi may utos. At ito po, pwede rin ganun ang depensa nila ni Jinggoy tsaka ni Joel na inutusan lamang sila. Buknoy TV, dapat lang na makulong ang problema lang natin kung bakit matuloy. Number one, rason is kasi si Remulla na ang magdesisyon. Galit na galit pa naman si Remulla kay Joel Villanueva. Kaya, dyan po mauwi yan. I'm sorry, Mr.
tawagin ba na karinyoso si Boying na sakitin? Mr. Ombudsman Bendalo! Kumusta, Sir Toto? Balira sa Tomas Morato. Ancestral house na binili ni Ayon. I-remind mo sa ako lagi AXIS. Pero wala akong ebidensya dyan eh. Bigyan mo po ako. Pangit naman magbirata kay Eric na hindi naman wala tayong katotohanan. Wala tayong ebidensya pala. Cassandra Daisy, lahat naman may unprogrammed funds. Sino ang mga approved? Di si Marcos Jr. Kaya ibalik lahat kay BBM ito. Diyos kailangan ni BBM ang pagsuporta sa mga proyekto ng mga kanyang mga batas na ipapasa ang suporta ng mga opposition na senador. Kaya binibigyan niya rin ng pundo. Ganun lang po yung kasimple. Bigayan. Asiyan, ano pa ang patunay ebidensya? Ayun. Noel Camacho, ikukulong naka-aircon naman. Kompleto gamit. Cassandra Daisy, lalong mananalo si Jingo at Joel sa susunod na eleksyon. Mindanao, Visayas at Luzon ang mananalo. Okay, Cassandra Daisy, hindi na makukulong ang dalawa. Matagal pa ang proseso. Matagal nga ang proseso. Yan naman ang lamang sa kanila. Kasi ang sistema natin sa katarungan natin ay mahina. Francisco Reyes, sa pagkakataong ito, panig ako sa iyo, Totoy Bato. Cassandra Daisy, walang traces ng pera at sa walang kaso. Mot TV, yes po, Marcoleta. Von Freddy, bakit yung salita ni Hernandez binigyan din ng diin? Samantalang yung salita ni Godesa ay ibang usapin nyo kay Godesa, kay patungkol naman yung kay Salde di Ko at saka kay Romualdez. Pero didiin natin yan. So, Ana Endo from Japan po. Thanks, I can learn a lot from you, Doktor. Sana na maging peaceful ng Pinas. Cassandra Daisy, mali mga yung video na kay Jingoy. Sige lang, tingnan lang natin. Hindi sila makukulong, proof beyond reasonable doubt. Paul Zoliata. Daisy, morning. Mayroong prima facie evidence documented plus the witnesses. Cassandra Daisy, pupunta sa Supreme Court. Sa Supreme Court sila maghabol. Ben Reclamador, next in line, Chis Evangelista. Hindi, Chis Escudero. Cassandra Daisy, sanang pera. Rapi Tolpo, alias Polandit. Hello. Mark Carlson. Tapos si Romualdo Valerio, thank you, Attorney Engineer. Andyan ka para sa amin. Gustong matuto about laws. Tapos, Maylin, ano po masabi nyo pag naglabas pa ng statement ang Marines, wala sa kanila si Gutesa? Ayun, mamaya tirahin natin si Gutesa. Ate Hyde sa Mix Vlog 2.0. Pamsi, sana at long last mapriso na ang mga dalawang mga honest na senator. Mark Carlson, asan po yung mga binanggit ng mga diskaya? Maria Alexandra Tugas, Oching, anak, kumusta ka na? Sabong Bicol, lahat ito dapat lang makulong mga yan. Maria Alexandra Tugas, good morning, Daddy Toto. Tessie Rubihas, good morning, Kuya Toto. Jet Cruz, bakit si Bong Revilla hindi kasama sa personal na humingi ng pera? O, iba pa yun, iba pa yung kaso ni Revilla. Dapat kinason din si Bong Revilla. Kasi kakampi ni BBM. Rodi Rabi, gawa ng batas lahat ng mga magnanakaw, sunugin ng buhay. Ana Endo, unfair po ang justice sa ating bansa. Bakit po lumusot si Tolpo? Unfair po kayo. Oy, Atib Hides, Mix Vlog 2.0. Masyadong halata, pinaggagawa nila, wala na sa hulog talaga. TC Rubihas, like and subscribe po. Salamat po. Alan Saus, bago sana magpasko, may mahatulan na. Jusil Rose, dapat pinakauna na makulong ay si Martin Romualdez. Tama, conforme po ako. Noel G. Lorenzo, good morning. Tessie Rubias, bakit yung mastermind Kuya Toto ang hindi nakakasuhan? Dapat magsalita rin si Jinggoy tsaka si Joel. Ituro niya si Romualdez tsaka si BBM. Bordado, sana kung hindi pinlaya ang mga ito, hindi na sana makapagnakaw ulit. So, Ben Reclamador, malay ba ni BBM na nakawin ni Jinggoy? Pasensya na kay Ben Reclamador, ang utak talaga si BBM dyan. Love TV Patrol. Cassandra Daisy, back to you, Marcos Jr., dahil ikaw ang pumirma, ang budget naging batas. Jopre Katoto, tama naman ang paliwanag mo, bakit marami hindi pa naintindihan. Christian Kadayday, pag nag-resign si BBM, ikaw dapat ang i-appoint bilang SOJ. Ate Hides, Mix Vlog 2.0, bakit walang mga congressmen? Selective sila. Masyado. Tunton. May court ruling na ba for Jinggoy and Joel? Wala pa. Cassandra Daisy, end of the day, Marcos Jr. will be jailed after his term. Tama yan. Moylin, bakit meron pa ba sa majority ng Senado ang sangkot sa flood control? Marami pa po.
Tuntun, may court ruling na ba si Porjinggoy? Wala pa, wala pa. Congressman na po si Saldi Nakudati, sabi ni Mail. Christian Carayday, pag nag-resign si BBM, ikaw dapat i-appoint ni BP Sara bilang SOG. Sana Indo, bakit wala sa lilitisin si Romualdez? Unfair talaga. Cassandra Daisy, ganyan din ang mangyayari sa iyo na ang pinagkaisang ka pero you will prevail. Otot mo blue. Zar, Source, Zitoto. Tonton, may court ruling na ba? Wala. Ulitin ko lang, wala pa po. Parang ikaw po, bendalo din kaya na-disbar ka po. Hindi po ako na-bendalo. Pasensya na po, Maylin. Ed Channel, maayong aga, Dr. Toto, watching from Pasay. Lisa Tanaka, God bless po, Dr. Toto. Patuloy po sa panindigan. Bagay po kayo sa karangalan kasi nanindigan kayo. Salamat po. Ate Boys Mix Vlog, grabe ang Senado nila. Mga tiwali talaga. Abuse of power. Tapos si Maylin, Shawarma, dami mong sinasabi, wala naman laman. Tonton, Otot mo Blue, sino pa? Anonsi, Nick Reyes, watching po, Van Freddy. Sa totoo, preparasyon lang yan para sa impeachment ni BP Sara sa 2026. Jaime Aguinaldo, yan resulta ng naimbita ng DOJ, mga witness i-pinpoint ang gustong kasuhan. Okay, hanggang dyan lamang tayo po. At maraming salamat po sa inyo. At ipakita ko lang sa inyo yung silver button na pinadala ng YouTube. Okay. Maraming salamat po. At andito na po ang aking pinakamamahal na bisita na in-expect ko sa ngayon.